Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Sa pangalawang sunod na taon ay muling nakapasok sa Eastern Conference Finals ang Indiana Pacers. Sa pangalawang sunod na taon ay nagawa nila ito while being the underdog. Wala kang kaanong fans nag-aakala na makakapasok sila sa East Finals. Ang expectations ng lahat ay Cavs at Celtics o kaya naman Knicks. Ngunit ngayon ay tinapos sila ang number 1 seed Cavs in just 5 games. At sa panguna yan ng most overrated player sa NBA ngayon, at least base sa kapwa niya mga NBA players na si Tyrese Haliburton. Noong regular season ay tahimik lang nga si Haliburton to the point na hindi siya naging parte ng NBA All-Star Game. Ganun pa man ngayong playoffs ay nagpapakita siya ng very solid performance. At napag-usapan nga natin na may mga players na talagang may playoff mode. Dahil sa playoffs nga ay may advantage ang mga player na may high basketball IQ. Halimbawa na lamang si Rajon Rondo. At ito ay dahil sa nabibigyan sila ng pagkakataon na pag-aralan ang bawat galaw ng depensa. May extra time nga sila sa film session at dito nagbe-benefit ang tulad ni Tyrese Haliburton. Ngayon nga ay hindi pa ito gaanong napag-uusapan, subalit hindi na nakakagulat kung sa mga susunod na taon ay isa na siya sa mga player na magiging narrative na ang kanyang playoff mode. Ano ba ang masasabi nyo sa pangunguna na ginagawa ng 25-year-old Tyrese Haliburton sa Indiana Pacers? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Cleveland Cavaliers. Nahawakan nga nila ang number 1 seed sa East after winning 64 games, subalit 5 laro lamang na ipanalo nila sa playoffs. Ang team nila ngayon ay malakas. Next season, as long as healthy sila ay most likely sila pa din na magiging number 1 seed. Subalit sa playoffs na napag-aaralan nga ang bawat galaw ng isang team, kailangan mo nga malimit ang iyong mga kahinaan. At ang Cavs ay may ilan na na-expose sa series kontra sa Indiana Pacers. So what is the next step para sa Cavs dahil hindi sila pwede mag-rebuild mode dahil ang babata pa nga ng mga players sila. 28 si Mitchell, 27 years old si Jarrett Allen, Ty Jerome at DeAndre Hunter, 25 naman si Darius Garland, 24 si Isaac Okoro at 23 pa lamang si Evan Mobley. Kung may matitrade man sa kanila ay malamang si Darius Garland at Isaac Okoro ito. Bukod sa madalas siyang nawawala tuwing playoffs, hindi nga sila pwedeng ipagsabay ni Donovan Mitchell sa depensa tuwing playoffs. Parang Lillard at McCollum lang nga sila noon na parehas walking mismatch. Kung mananatili si Mitchell ay kailangan ng Cavs ng isang defensive-minded guard na matutulungan si Mitchell. Mapa Drew Holiday man ito, DeJounte Murray, Dyson Daniels o kung sino pa man. Kailangan nga nila tingnan ang ginawang galaw ng OKC na pag-trade para kay Alex Caruso, kapalit si Josh Giddey na napakahusay din na player, subalit kung better fit ang pag-uusapan next to SGA, ito nga ay si Caruso mga kaibigan. At ang mga ganitong klaseng player nga ang nagkukulang sa team ng Cavs ngayon to be physically and mentally tough pagdating ng playoffs. Kulang nga sila sa dogs na tinatawag. Isang bagay daw na tiyak ay untouchable sa kahit na anong trade talks ang 23-year-old Defensive Player of the Year winner Evan Mobley, dahil eventually ay siya nga magiging franchise player ng team na ito dahil nagpapakita nga siya ng solid potential. Kayo ba mga kaibigan, ano ba sa palagay nyo ang next move para sa Cleveland Cavaliers team na ito?